Chua. Hello guys. So ngayon is babalik ulit kami sa hospital kasi i-check yung ano ko kung mayroong bang improvement. See you there. Sa elevator. So, ito yung dala namin. Kasi meron tong injection tsaka yung ice pack. So, ibalik lang naman ulit kasi tapos na. Ito pala yun. Tagal naman ni ano. Ang tagal, besh. So, ayun nga mga ka-choy, tapos na kami sa hospital. So, kanina, sinek nila again yung uterus ko. So, thanks God na may improvement naman. And then nag-inject sila ulit sa akin. Tapos yung injection sim lang din. Tapos nila pag-inject, like, I feel dizzy. Nahilo ako, like, ilang minutes in 5 minutes. So, ngayon, I feel better naman konti. Pero mabigat talaga sa ulo, may effect talaga yung injection. Ayun lang. Ngayon is papunta kami sa insurance. Tapos magla-lunch na rin kami. Yan lang update ko ngayon. Ngayon punta muna kami dito sa insurance kasi kailangan i-update yung insurance ko. So, ayun na nga, tapos na kami sa loob na-exchange na namin yung insurance ko, na under na ako ng asawa ko. Kasi pag hindi ako under, sobrang mahal ang insurance ko. And ngayon pala, kumuha pala yung asawa ko ng family certificate namin. Yun yung kagandahan dito kasi hindi mo na kailangan pumila at saka mag-appointment pag kukuha ka ng family certificate or NSO, mga ganun. So, dito sa machine ka lang mag-type and free siya, walang bayad. Makikita mo siya sa loob ng mall, sa mga government office, kahit saan makikita mo siya actually, lalo na sa city. So, ito yung kagandahan dito sa Korea. Tapos, free lang siya and din mabilis. Ganda ng flowers. Pero di nyo alam, prutas to dito sa Korea. Di ba bang-bang yung mukha ko ngayon. Tapos na yung namin sa insurance ko, tapos na siya. So, mabalik na yung pera. Yun yung kagandahan dito sa Korea. Kasi naka-private insurance kasi ako. So, kailangan namin i-under ako ng asawa ko. So, yun. 10km 과속 단속 구간입니다. 300m 앞 오른쪽 방면 10시 방향 좌회전입니다. 이어서 270m 앞 2시 방향 우회전입니다. So, ngayon is naglakad-lakad po kami kasi nga puno yung restaurant. So, kailangan namin maghintay. Maghintay namin ng 20 minutes na siguro. Tagal! Sarap daw na restaurant yun eh. Famous daw eh. So, ayan. Naglakad-lakad muna kami. Nakakainip doon naghintay.
Hello guys, nasa bahay na nga ako. So, ayun na nga yung result. Medyo, nag-improve na yung ano ko dahil sa, nag-inom ako ng mga binigay nila. Ito yan. So, every night pala ako siya ininom. Like, dalawang piraso na, kamot. Tapos, every 7 p.m. ko siya ininom. And then, tapos yung in-inject din namin last day. So, ngayon kami nag-visit. 13 kami, nag-inject kami dito sa bahay lang. Tapos, 15 kami pinabalik doon. Tapos ngayon, dinik nga nila, may improvement man. So, I'm very thankful to Jesus. Like, thank you naman kasi sobrang hirap. Tapos, punta ko dun sa hospital. Sinisek nila yung ko, di ba? Yung uterus ko. Masakit siya, anyway. And then, in-checkan din nila pagkatapos na-check pa daw mas maganda or mas madali yung process. Tapos, punta naman kami sa 17 dun. Actually, sa isang buwan, kailang punta din kami. And then, pag maganda na talaga yung ko, bahay bata ko sa magpunta namin next day. So, ipa-schedule na agad ako sa mga Saturday daw. Mga Saturday, ganon. Sana nga, kasi para matapos na to. Kasi nga, napapagod rin ako. Tapos yung gamot may effect kasi feel ko nang mas tumaba ako. Tapos nang every inject nila nang nang hina ako. Actually mabigat sa ulo anyway. Pero okay naman siya, makaya na naman kasi hindi naman super sakit talaga. Yung pinakamasakit lang talaga is pag ma-fail, diba? Pero I trust God. God's will, not my will. So, keep praying na mag-success to kasi ang daming sakit and then ang mahal din ng bayad. Hindi siya yung mura lang anyway, pero mas mahal yung IVF anyway. Sa akin, mahal lang naman kasi. So, pero nandyan pa rin yung ang inject pala is tulong yun para pang ovulation ko. Kasi hindi normal yung pag ko ng egg. So, yun na nga, nakatulong talaga yun. And then, yeah, update ko na lang kaya next week. Ay, next day pala. Actually, sabay-sabay ko lang tong video na to para hindi udlot-udlot. Good morning! So, ngayon is ulit balik kami hospital for checking my ulit. Sana kaya balik pumunta doon tapos talagang tinitingnan yung ko. Anyway, I will update you later. Ang balis ng namin ngayon. Check lang nila tapos hindi pa rin sapat. So yun, balik kami ulit sa sa bato. Check namin. So, this is me. Pagdating sa bahay, paggaling ako sa ospital, nakahilata ako agad. Lalo na pag merong injection. Bigat kasi sa ulo. Tapos sinicheck nila lagi yung puwerta ko. Hindi naman ganun kasakit like before. Pero maramdaman pa rin yung sakit. And then, bigat pa yung ulo ko dahil sa injection sa medicine na nilagay nila sa akin. And then, yung result pala is hindi pa rin siya ganun. Pero yun nga, sabi nga lang meron na improvement. So, walang other way. And walang ibang paraan kundi sa na magano yung katawan ko.
kasi hindi pa rin sapat yung pang bahay bata kasi nipis pa rin daw, pero may improvement na nga dahil nga sa mga gamot. Kaya next day na naman, sa 30 na naman balik kami ulit doon. Tapos yun yung last siguro, tapos ilalagay na nila next week sa akin yung yung sperm na asawa ko. Yun na yun siguro. Pag maganda na talaga yung ko sa Saturday. Pero pag hindi pa, itatry pa rin nila. Baka mag-work yung yung katawan ko kasi wala namang other way daw na wala namang paraan. Yun na nga yung paraan na pinainom nila ko ng gamot tapos meron siyang ina-inject sa akin. Yun na yung paraan. Wala na daw iba talaga. So, depende daw sa pag ng katawan ko. So, I'm still praying na everything will be okay. Kasi, nahirapan na rin ako eh. Hindi naman ganun kahirap anyway. Mas mahirap yung iba nga, hindi ba? Hindi naman sa mahina yung loob ko. Pero naapektuhan din yung ko, yung mental ko. Yun nga. Kasi kanina paglabas ko sa object nila. Anyway, kwento lang konti. Object nila kasi tapos kinausap nila yung asawa ko. Yun nga. Alam ko na kasi narinig ko sila eh. Tapos in-injectan ako bago kami lumabas sa sa room ng doktor. Yun nga. Sumuwi na kami. Anyway, nahihilaw kanina. Ngayon, medyo okay na. Pero, mabigat pa rin sa ulo. Anyway, gusto ko na magpahinga. Hindi, tulog muna ako. I-update ko na lang kayo next time. Sana ma-edit ko to agad. Masabi nila talaga kung gaana mag-edit. Kaya nga, wala akong gana mag-vlog. Pero ito naman ginawa kong documentary. Dami kong nakapost. Kaya nga mga old videos yung na-upload ko kasi wala talaga akong gana mag-edit ng mga videos. Anyway guys, thank you so much sa lahat na nag-pray, nag-reach out sa akin. Thank you so much. Lalo na yung mga kaibigan ko dito sa Korea. Laging pasasalamat ko kasi nandyan sila. Hindi ko rin in-announce kanila actually na ganito yung ko. Pero alam nila ng ibang kaibigan ko dito. Like, lalawang ate ko. Alam nila. At sa church. Kasi nagpa-pray din ako na maging okay ito lahat. Anyway. Feel ko na nanaba ako. Kasi sobrang hirap nga kasi dahil sa medicine rin tapos tinatamad talaga ako. Yun lang guys, update ko na lang ko kayo next time.